Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acampo. And today is October 12, 2025 and our topic is all about saan nagmula ang kaluluwa. So our concept is all about traducianism. So ang traducianism ay ang paniniwala na ang kaluluwa ng tao kasama ng katawan ay nagmumula sa mga magulang sa oras ng paglilihi. So ibig sabihin, parehong katawan at kaluluwa ay namamana mula kay Adan sa pamamagitan ng karaniwang pag-aanak. Kaya lahat ng tao ay nagmamana ng makasalanang likas. Taliwas ito sa creationism na naniniwalang direktang nililikha ng Diyos ang bawat kaluluwa. So ipinapaliwanag o pinaliliwanag ng traducianism kung bakit lahat ng tao ay may original sin at nagkakaisa sa pagkakasala ni Adan. So hindi tayo nilikha na neutral, kundi ipinanganak ng may kasalanan. So pinapaalala nito kung gaano natin kailangan ang pagtupos ni Kristo dahil ang pangalawang Adan na tanging siya ang makapagbibigay ng bagong buhay. So our Bible readings for today is all about Psalm chapter 51 verse 5 ASND version. Totoo nga na ako'y makasalanan mula pa ng isinilang. Makasalanan na mula nang ako'y ipinaglihi ng aking ina. So, dako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is human soul came from human parents. So, itinuturo ng traducianism na ang ating kaluluwa ay nagmumula rin sa ating mga magulang. So, hindi lamang ang ating katawan. Tulad ng laman na namamana natin, pati ang ating kalikasan bilang tao ay naipapasa mula sa ating pinagmulan. So, ipinapakita nito na ang ating buong pagkatao ay konektado sa lahing makasalanan ni Adan. Second is humans inherited Adam's sinful nature. So, dahil lahat tayo ay mula sa iisang pinagmulan, dinala rin natin ang likas na makasalanan ni Adan. So, hindi tayo nagiging makasalanan lamang dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa ating likas bilang tao. Kahit bata pa lamang is mayroon ng tendensiyang sumuway sa Diyos dahil ito ay nasa ating puso. And lastly is humans need Christ to become a new creation. So dahil tayo ay pinanganak sa kasalanan, is tanging si Kristo lamang ang makakapagbabago ng ating kaligtasan. So sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, is binibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at bagong buhay. Sa Kanya, tayo ay nagiging bagong nilalang, malinis, banal, at buhay sa Espiritu. So, tako na tayo sa ating application. So, yung first application is admit that we sin by choice and by nature. So, dapat nating kilalanin na ang kasalanan ay hindi lang gawa, kundi ugali at kalikasan din. So, kung minsan, kahit alam nating mali, is pinipili pa rin natin yung kasalanan dahil ito ang likas natin bilang tao. So, ang unang hakbang tungo sa pagbabago ay ang tapat na pag-amin na tayo'y makasalanan at nangangailangan ng Diyos. Second is accept the free gift of salvation by faith. So, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili mula sa kasalanan, ngunit si Jesus ay naghandog ng kanyang buhay para sa atin. So, yung kaligtasan ay kaloob, hindi gantimpala, kaya kailangan lamang natin itong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kapag tinanggap natin si Kristo, is nililinis niya tayo at binibigyan ng bagong pagkatao. And last is abide in Christ and live by God's grace. So, yung pagkatapos nating maligtas is dapat tayong manatili kay Kristo araw-araw upang patuloy tayong lumago. Dahil ang biyaya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas upang talunin ang kasalanan at mamuhay ng matuwid. So sa ganitong paraan is nakikita natin sa buhay natin ang pagbabago at kabanalan na gawa ng Espiritu Santo. So ngayon dako na tayo sa ating last parts of our discussion. And our discussion talks about why is it important to understand that we inherit sin from Adam and that we sin by choice and by nature. So, ayun nga, is mahalagang maunawaan natin na minana natin yung kasalanan kay Adan upang makita natin ang tunay na lalim ng ating pangangailangan sa kaligtasan. So, kung iisipin natin na mabuti tayo sa sarili, is hindi natin mararanasan yung tunay na biyaya ni Kristo. Ngunit kapag inamin natin na tayo ay makasalanan sa likas at sa gawa, doon natin makikilala si Jesus bilang tanging tagapagligtas natin. So, yung pagkaunawa ko dito ay nagtuturo ng kababaang loob at pagtitiwala sa Kanya araw-araw. So, yung natutunan ko sa devotion na ito ay
na ito na ang kasalanan ay hindi lamang isang aksyon kundi bahagi ng ating kalikasan mula pa nang tayo'y pinanganak. Ngunit salamat sa Diyos dahil sa pamamagitan ni Jesus is maaari tayong maging bagong nilalang. So dapat natin araw-araw na piliin na lumakad sa kanyang biyaya at hayaang baguhin niya tayo at ang ating puso upang mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. Lord God, inamin po namin na kami ay makasalan mula pa sa aming pagkasilang. Lord God, ngunit naniniwala po kaming binago mo kami sa pamamagitan ni Kristo. Lord God, tulungan mo po kami mamuhay ayon sa bagong buhay na iyong ibinibigay. Manatili sa iyo at ipakita sa iba ang kabutihan ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.